Yahoo mga mamsi! So for today's ulam nga po, ang lulutuin natin ay kare-kare. Sobrang namiss ko po talagang kumain din ng kare-kare. Kaya naman po ngayong tanghalian ay ito na lang po yung naisipan kong lutuin. So sakto nga rin po pala ito kung nag-iisip ka ng ulam ngayong pananghalian. So bali meron nga po pala ako ditong Mamasitas kare-kare mix. Buti na rin talaga may mga ganito na ready mix na sauce na. O diba laking tulong talaga kapag may mga ganito na kasi hindi ka na masyadong mahihirapan sa ingredients. Imimix mo lang ito sa water ay okay na pwede ka na makapagluto. So dito nga po ay naghiwa muna ako ng mga bawang at syempre ng mga sibuyas. And then, naghiwa na rin nga po pala ako dito ng konting sili kasi ilalagay natin to mamaya sa ating bagoong. At naghiwa na rin nga po pala ako dito ng aking gagamitin mga gulay katulad ng sitaw. And meron din ako dito syempre mga pechay. Tinanggal ko lang dito yung mga ulo at yung dahon lang po yung ating gagamitin dyan. And syempre, naghiwa na rin po ako nito mga talong. Bali, ito nga po pala, hiniwa ko lang na medyo pahaba ng konti kasi ipiprito po natin ito. So, naglagay lang ako dito ng konting mantika at mag-umpisa na nga tayo magprito ng aking talong. Pagkaprito ko nga po ng talong ay hinango ko muna syempre para i-set aside. So, dito pa rin po sa same na kawali. So, naggisa lang ako dito ng bawang, ng sibuyas, at saka ng sili. At dahil nga po wala naman akong bagoong, so meron naman ako ditong maliliit na dried na hipon na nabili ko lang din sa supermarket. Bali, ito na rin po yung ating pinakamagiging bagoong. So, igigisa lang natin yan dito sa bawang at sibuyas syempre. Naglagay din po pala ako dito ng konting tubig. And nilagyan ko nga po pala ito ng isang kutsara ng harina para po lumapot yung ating magiging bagoong. So, naglagay din po pala ako dito ng isang kutsara ng toyo para naman po, syempre may kulay yung ating bagoong. At eto na po, luto na yung ating bagoong. So, dito naman po sa kumukulong tubig, so iba-blanch po natin yung ating sitaw. Ngayon nga po pala ilulutuin natin ng mga 2 minuto para po syempre crunchy pa din. So, dito naman po sa isang bowl, naglagay ako dito ng 2 tasa ng tubig. Ngayon nga po pala ng tubig na yun ay medyo warm ng kaunti. So, i-mix lang po natin dito yung ating kare mix. I-mix po natin ng mabuti para make sure na wala siyang mga buo-buo. After nga po ng mga 2 minutes, eto na hanguin natin ang ating sitaw para syempre crunchy pa din. So, nilagay ko nga po pala siya dito sa strainer para naman syempre masala yung mga po natin, yung mga excess na tubig dyan. So, dito pa rin po sa same na kaserola. So, dito na po natin lulutuin yung ating pechay. So, dito po yung ating pechay, dahil nga po ito ay madali lang namang maluto. So, 1 minuto lang po natin itong ibablanch dito sa tubig. At bali nga po pala mga mamsi, yung ating gagamitin na karne ngayon ay beef giniling. So, pwede po kayong gumamit dito ng corned beef kung wala po kayong pambili ng beef giniling syempre. So, tinimplahan ko nga rin po pala yan ng konting asin, konting betchin, at saka ng konting white pepper para syempre may lasa na siya. Pagkatapos po niyan, syempre magpo-form lang po tayo ng bilog, yung parang meatballs na ganyan. And then, ipaplat po natin yan parang ganito, katulad po ng ginagawa ko. Kasi gagawa po tayo ng parang maliliit na burger patty. Pagkatapos ay ipaparide po natin yan ng medyo crunchy ng kaunti. Konting-konti lang naman po. Alam niyo po ba mga mamsi, na kapag kare-kare ay masarap po talaga, isasahog nyo dito ay beef po talaga kasi mas malasa po talaga yun. Ito nga po ng ating beef, syempre iseset aside muna natin yan. At dito pa rin po sa same na kawali, dito na rin po ako nagisa ng bawang, sibuyas, and nilagay ko na rin po dito yung kaunting sili. Pagkatapos niyan po, syempre, at kapag luto na po yung bawang, syempre, at yung sibuyas, ilalagay na natin dito yung ating kare-kare mix na hinalo natin sa tubig kanina. So, halo-haloin natin po yan hanggang sa kumulo. And yung kumukulo na nga po, ay naglagay po ulit ako dito ng 1 kutsara ng peanut butter kasi feeling ko kulang siya. So, dito naman po, pwede naman po kayo mag-adjust ng lasa. Kung sa tingin nyo po ay kulang, pwede po kayo mag-add dito ng patis, or asukal, or asin. Kayo na lang po yung mag-adjust dito. And then, syempre, pagkaluto nga po ng ating sauce, syempre, nilagay ko muna dito sa ating bowl at ilalagay natin dito yung mga gulay, mga mamsi, katulad ng sitaw, talong, at saka yung pechay. O, di ba, napakasarap. At syempre, ilalagay natin dito yung ating beef. Ayan. Nakaw naman talaga kapag ganito talaga yung ulam mga mamsi na tataob talaga yung kaldero. At syempre, ang magpapasarap sa ating kare-kare, syempre hindi masarap ang kare-kare kapag walang bagoong. Kaya nilagyan ko na ito sa ibabaw, o diba? Yung bagoong nga po pala na niluto ay medyo maanghang ng konti kasi mas masarap po talaga yung bagoong kapag medyo mayang sumisipang anghang, mga ganyan. At ano nga po ba ang masarap na kapartner ng kare-kare? Syempre, yung mainit na kanin na umuusok-usok pa. Kaya naman syempre, nagsandok na nga ako dito ng kanin. Dahil nga po ako gutom na ng mga time na yan. At saka itsura parang talaga ng kare-kare. Alam niyo, nakagutom na. O diba, kahit nga sa picture mo lang ito nakikita, ay napakasarap na nito. Kaya naman mga mamsi, saktong-sakto po ito. Kung nag-iisip ka ng ulam ngayong pananghalian ako, isasuggest ko po sa inyo, kare-kare na lang po yung lutuin kasi panigurado po kapag ganito yung ulam, ako mapaparami ka talaga ng kain. Kain na po tayo mga mamsi. Yahoo!